Napatigil ka na ba upang magtaka? Paano kung ang mismong bagay na itinuro sa iyo sa iyong buong buhay tungkol sa kaligtasan ay talagang pinangungunahan ka nito? Paano kung milyon-milyong mga Kristiyano maging ang mahusay na balak, ang mga nag-iimbak, ang nagsasabing naniniwala sila sa Diyos ay dumiretso ba sa walang hanggang paghihiwalay mula sa Kanya? Kaibigan, ang video na ito ay maaaring ang pinakamahalagang babala na maririnig mo dahil mayroong isang espiritual na kasinungalingan na dumulas sa hindi mabilang na mga simbahan, tahanan at puso. Ito ay tunog ng Biblia. Nakakaaliw ito, ngunit nagpapadala ito ng mga tao sa impyerno ng milyon-milyon. Ito ang paniniwala na ang simpleng pagsasabi ng naniniwala ako sa Diyos ay sapat na. Ang pananampalataya na walang pagsisisi, nang walang pagbabagong anyo, nang walang pagsunod ay nagliligtas pa rin ng pananampalataya. Ngunit kung hindi man ang sinasabi ng Biblia, si Hesukristo ay hindi kailanman nangangaral ng isang ebanghelyo ng pasibo na paniniwala. Tumawag siya para sa kabuang pagsuko. Hindi niya sinabi na maniwala ka lang. Sinabi niya na ipanganak muli. At ngayon, inilalantad namin ang kasinungalingan na iyon. Hinihila namin ang kurtina sa modernong mensahe na nakuha ng kapangyarihan, kabanalan at katotohanan at ipinapakita sa iyo kung ano ang tunay na sinasabi ng tunay na ebanghelyo dahil ang iyong kawalang hanggan ay nakasalalay dito. Kaya kung pagod ka sa mga natubig na mga turo, kung may alam sa iyong espiritu na kailangang higit pa kaysa sa naririnig mo, kung gayon ang mensaheng ito ay para sa iyo. Susuriin natin ang buong katotohanan ng kaligtasan, ang pasensya na nagbubunga, nagsisisi na nagpapanibago, at pagsunod na nagpapatunay sa iyong pag-ibig sa Diyos. Huwag palampasin ito, manatili sa akin hanggang sa huli dahil ipinangako ko. Ito ay maaaring ang sandali na nagbabago ang lahat tungkol sa iyong paglalakad kasama si Hesukristo. Karapat, dapat ang iyong kaluluwa kaysa sa ginhawa. Kailangan nito ang katotohanan at ang katotohanan nagsisimula ngayon. Dati niyang iniisip ang pananampalataya ay naniniwala lamang na umiiral ang Diyos. Iyon lang. Isang tahimik na panalangin dito at doon, marahil ay magsisimba kung kaya niya. At syempre, sinabi niyang naniniwala siya kay Hesukristo, ngunit may isang bagay na hindi nakaramdam ng kumpleto. Malalim sa loob mayroong banayad gumagapang na tanong na ito. Ito ba talaga? At narito kung saan namamalagi ang panganib. Milyon-milyong naglalakad sa parehong landas na iyon, isang landas na may pasibo na paniniwala, ngunit walang pagbabagong anyo. Nagbabalaan sa amin ang Biblia tungkol sa mapanlinlang na kaginhawaan na ito. Madaling sabihin na naniniwala ako sa Diyos, ngunit ang pananampalataya ng walang pagbabago ay tulad ng isang apoy na walang init. Nakikita, ngunit walang kapangyarihan. Maraming mga tao ang kumapit sa isang bersyon ng Kristyanismo na nag-aalok ng seguridad ng hindi sumuko. Sinabihan sila ng lahat ng kailangan nila ay maniwala, ngunit inaanyayahan tayo ng banal na kasulatan sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na nanginginig sa kaluluwa at muling isinulat ang buong kwento ng ating buhay. Pag-usapan natin ang tungkol sa James 2:19 para sa isang segundo. Kahit na ang mga demonyo ay naniniwala at manginig. Ngayon, pause iyon. Kung ang paniniwala na nag-iisa ay sapat na, hindi ba ang talatang iyon ay i-flip ang buong ebanghelyo sa ulo nito? Ang naghihiwalay sa mga tunay na tagasunod ni Hesukristo mula sa iba ay hindi lamang paniniwala, ito ay pagbabagong anyo. Ang tunay na pananampalataya ay nag-aanyaya sa totoong pagbabago, at ang pagbabagong iyon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto sa magdamag, ngunit tungkol sa pagsuko araw-araw, hayaan ng Diyos na masira ang mga kadena, bukas na mga mata at muling ibalik ang ating pagkatao. Kapag may nakatagpo kay Jesus para sa tunay, hindi sila mananatiling pareho. Ito ay tulad ng nakatagpo ng isang bagyo ng biyaya na lumiliko ang lahat. Hindi ito tungkol sa emosyonal na hype o spiritual na theatrics. Ito ay tungkol sa isang buhay, relasyon sa paghinga sa tagapagligtas na nagbabago, kung paano tayo nabubuhay, nagmamahal, magpatawad, at magdusa. Kita mo, ang isang mapanganib na hindi kumpletong pananampalataya ay mukhang maganda sa labas, ngunit walang lakas na makatipid.
Nagbabala mismo si Jesus sa Mateo 7:21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Nakalulungkot iyon. Nangangahulugan ito na may mga taong nag-iisip na sila ay save, ngunit hindi. Dahil ang totoo, si Jesus ay hindi dumating lamang upang kilalanin, siya ay sinundan. At ang pagsunod kay Hesukristo ay hindi isang sport na manonood, ito ay isang all-in, cross-carrying na pinamumunuan ng Espiritu. Ito ay nagsasangkot sa Biblia hindi bilang dekorasyon, ngunit bilang pang-araw-araw na tinapay ng ating kaluluwa. Tumatawag ito para sa pananampalataya na hindi lamang umupo ngunit nakatayo, gumagalaw, nagsasalita ng katotohanan at nabubuhay ng banal. Oo, naligtas tayo ni Grace, ngunit ang biyaya na iyon, kapag natanggap, ay hindi tayo iiwan. Nakakasakit ng puso talaga. Ilan ang nauna sa bitag na ito. Tinuruan sila ng isang malambot na ebanghelyo, isang ebanghelyo na yakapin ang kanilang mga kasalanan sa halip na pagalingin sila. Isang ebanghelyo na nangangako ng langit nang walang pagsisikap ng pagpapakabanal. Ngunit ang Biblia ay malinaw. Ang pananampalataya ng walang gawa ay patay. Santiago 2:26. Hindi iyon nangangahulugang kumikita tayo ng kaligtasan, nangangahulugan. Ito na ang kaligtasan ay nagpapakita ng sarili sa pamamagitan ng pagsunod, pag-ibig, pagpapakumbaba at pagsisisi. Isipin ito tulad nito. Kapag ang isang puno ay buhay, nagbubunga ito. Walang prutas? Siguro ang mga ugat ay hindi kailanman totoo. Iyon ang uri ng wake-up call na ibinibigay sa atin ni Jesus, hindi mapahiya. Ngunit upang iling tayo mula sa relihiyosong gawain at sa tunay na kaugnayan sa Diyos. Kaya siguro ang totoong tanong ay, hindi, naniniwala ba ako? Ngunit ang paniniwala na iyon ay nagbago sa akin? Sapagkat ang totoo, si Hesukristo ay hindi namatay lamang upang humanga. Namatay siya at muling bumangon upang maging bago ka. At kung ang pananampalataya sa Kanya ay hindi nagbago kung paano ka nabubuhay, marahil oras na magtanong, nakilala mo ba talaga siya? Iyon ang puso ng mensahe ngayon. At habang sumusulong tayo, hihilingin natin kung gaano kahalaga ang pagbabagong ito, hindi lamang para sa iyong kapayapaan ngayon, ngunit para sa iyong kawalang hanggan. Kaya, manatiling malapit, panatilihing bukas ang iyong Biblia, at maghukay ng mas malalim sa kung ano ang tunay na pag-save ng pananampalataya na talagang mukhang lumakad siya sa simbahan tuwing linggo. Itinaas ang kanyang mga kamay sa pagsamba. Marahil ay nagsipi pa ng isang taludtod o dalawa mula sa memorya. Ngunit kapag ang mga ilaw ay lumabo at kumupas ang musika, ang kanyang buhay ay mukhang katulad ng iba. Walang paniniwala, walang kagutuman sa salita, walang pagsisikap na lumakad tulad ni Hesukristo. At gayon pa man, kung tinanong mo siya, sasabihin niya, siyempre naniniwala ako sa Diyos. Iyon ang karaniwang bitag. Ang mga tao ay nalito ang paniniwala sa pagbabagong anyo na parang nagsasabing, naniniwala ako ay ang linya ng pagtatapos. Kapag sa katotohanan, ito lamang ang panimulang punto. Hindi ipinagdiriwang ng Biblia ang paniniwala ng pasibo. Sa katunayan sa Santiago 2:19, gumagawa ito ng isang pansin na pag-angkin, kahit na ang mga demonyo ay naniniwala at nanginginig. Isipin mo yan, kung ang mga demonyo ay maaaring maniwala sa Diyos at maging mga kaaway ng kanyang kalooban, kung gayon ang paniniwala lamang ay hindi sapat upang tubusin ang isang kaluluwa. Narito kung saan maraming mga Kristiyano ang natutulog sa espiritual. Sa palagay nila ang pagkilala kay Hesukristo ay pareho sa pagsunod sa Kanya. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam tungkol sa isang tao at tunay na nakakaalam sa kanila. Isipin na nakatayo sa harap ng Diyos at nagsasabing, Panginoon, naniniwala ako na mayroon ka, at siya ay tumugon, ngunit hinayaan mo ba akong baguhin ka? Iyon ang puso ng Ebanghelyo, hindi lamang pagkilala, ngunit pagbabagong anyo. Ang tunay na pananampalataya ay nagbabalik sa iyong mga hinahangad. Hindi mo na gusto ang dati mong dati. Ang mga bagay na minsan ay nadama na normal na ngayon, iyon ang gawain ng banal na espiritu. At hindi ito instant pagiging perpekto, patuloy na pag-update. Hinihimok ng Roma, Taums Tavern, 2. Mabago ng pag-update ng iyong isip,
Iyon ang bunga ng tunay na pananampalataya, isang nagbago ng isip, isang nagbago na puso at sa huli, isang nagbago na buhay. Hindi sinabi ni Jesus, maniwala ka sa akin at patuloy na gawin ang nais mo. Sinabi niya, kung may susundan sa akin hayang tanggihan niya ang kanyang sarili, kunin ang kanyang krus araw-araw at sundan mo ako. Lucas 9:23. Hindi iyon kaswal na paniniwala. Iyon ang radikal na pagsuko. Kapag tunay na inilalagay natin ang ating pananampalataya kay Hesukristo, nagsisimula ang isang bagay na supernatural. Nagsisimula tayong tumalikod sa kasalanan, hindi dahil natatakot tayo sa parusa, ngunit dahil nabihag tayo ng kanyang pag-ibig. Tumitigil kami sa paghabol sa pansamantalang kasiyahan dahil natikman namin ang walang hanggang kagalakan. Ang pagbabagong iyon at malinaw na tanda ng pag-save ng pananampalataya. Kung ang paniniwala ay hindi makagawa ng prutas, hindi ito ang uri ng pananampalataya na humahantong sa buhay. Maaaring ito ay relihiyon, maaaring tradisyon ito, ngunit hindi ito kaligtasan. At maging matapat, ang pagbabagong anyo ay hindi palaging komportable. Minsan ang Diyos ay dapat na ibunyag tayo, masira ang mga gawi, putulin ang mga relasyon, at harapin ang mga nakatagong kasalanan. Ngunit lahat ito ay para sa aming kabutihan. Sinasabi ng Hebreo 2:6, disiplina ng Panginoon ang mga mahal niya. Ang pagbabagong anyo ay patunay ng anak. Kung hindi ka kailanman naitama, hindi kailanman nahatulan, hindi kailanman hinamon, na lumago, baka oras na upang tanungin kung ang iyong pananampalataya ay tunay, sapagkat ang mga tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi mananatiling pareho. Dumaan sila sa mga lambak, oo, natitisod sila, sigurado, ngunit hindi sila tumira sa kasalanan. Lumaban sila, nagsisisi sila, pumabang muli sila, dahil ang Espiritu ng Diyos ay buhay sa loob nila. At iyon ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Hindi lamang ito ipapaalam sa iyo, binabago ka nito. Kaya tanungin ang iyong sarili, ang aking paniniwala ay gumawa ng pagbabagong anyo? Dahil ang kaligtasan ay hindi tungkol sa pagsuri sa isang kahon ng relihiyon. Ito ay tungkol sa ipinanganak muli. Ito ay tungkol sa pagpunta mula sa kamatayan hanggang sa buhay, mula sa kadiliman hanggang sa ilaw, mula sa sarili hanggang sa pagsuko. At kung ang iyong buhay ngayon ay mukhang eksaktong katulad nito bago mo nakilala si Jesus, marahil oras na upang makilala siya, sapagkat ang pananampalataya ng walang pagbabagong anyo ay isang eko lamang sa kadiliman. Ngunit ang pananampalataya na nagbabago, iyon ang uri ng pananampalataya na nanginginig sa impyerno, gumagalaw ng mga bundok at nagdadala ng langit sa lupa. Dumikit sa akin, dahil sa susunod na bahagi, galugarin natin kung paano tinukoy ni Jesus ang paglalakbay na ito, na nagsisimula sa isang mensahe na nagulat sa lahat ng narinig nito. Hayaan itong diretso, hindi kailanman ipinangaral ni Jesus ang isang ebanghelyo ng madaling pananampalataya. Mula sa umpisa, ang kanyang mensahe ay malinaw na kristal. Magsisi, sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Mateo 4:17. Hindi niya sinabi na, maniwala ka lang at magpatuloy tulad mo. Hindi, ipinakilala niya ang isang espiritual na pagbangga, pasensya kasama ang pagsisisi. At ang pagsisisi na ito ay hindi lamang isang sandali ng pagkakasala o ilang luha sa linggo ng umaga. Ito ay isang kabuang pag-ikot, isang desisyon na lumakad palayo sa kasalanan at tumakbo patungo sa Diyos. Iyon ang nawawalang piraso sa karamihan ng modernong Kristyanismo. Ang mga tao ay nais ng pananampalataya, ngunit walang gastos. Gusto nila ang korona ngunit hindi ang krus. Ngunit si Hesukristo ay hindi nag-aalok ng murang biyaya. Nag-alok siya ng pagbabagong anyo, at ang pagbabagong iyon ay nagsisimula sa pagsisisi. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang pagsisisi. Ito ay higit pa sa pagsasabi ng humihingi ako ng paumanhin. Ito ay pagbabago sa direksyon. Isipin ang pagmamaneho patungo sa isang bangin. Ang pag-aalsa ay bumabagsak sa preno at pinihit ang gulong. Ito ay isang radikal na paglipat sa iyong puso, iyong mga pagpipilian, iyong mga hinahangad. At hindi ito nagmula sa willpower, nagmula ito sa pagkatagpo ng kabanalan ng Diyos. Si Isaias nang makita niya ang Panginoon ay sumigaw, "Sa aba mo!"
nasira ako. Isaiah 6:5. Ang pagsisisi na iyon, hindi lamang nakikita ang iyong kasalanan, ngunit nakikita ito sa mga mata ng Diyos. At mula sa lugar na iyon, ang pananampalataya ay nagiging higit pa sa paniniwala. Ito ay sumuko. Ito ay nagiging isang pagbubuhos ng pag-ibig kay Hesukristo, sapagkat ngayon naiintindihan mo ang bigat ng nailigtas niya sa iyo. Narito kung saan ito makakakuha ng totoo. Ang totoong pagsisisi ay gumagawa ng prutas. Hindi lamang mga salita, ngunit pagkilos. Sa Lucas 3:8 sinabi ni Juan Bautista, gumawa ng prutas alinsunod sa pagsisisi. Nangangahulugan ito na nagsisimula ang iyong buhay upang magpatotoo bago magbukas ang iyong bibig. Nagsisimula kang magpatawad kung saan mo ginanap ang mga sama ng loob. Pinapatay mo ang mga bagay na ginamit upang aliwin ang iyong laman. Nagsisimula kang gumastos ng mas maraming oras sa Biblia kaysa sa chismis o social media. Naglalakad ka sa pagsunod, hindi dahil kumikita ito ng iyong kaligtasan, ngunit dahil pinatunayan nito ang iyong kaligtasan ay totoo. Ang banal na espiritu ay nagsisimulang ilipat ang iyong mga hinahangad. At sa lalong madaling panahon, kung ano ang ginamit upang tuksuhin ka ngayon ay nagtatakwil sa iyo. Iyon ang supernatural na katibayan na ang pananampalataya at pagsisisi ay bumangga sa iyong kaluluwa. Nakalulungkot, ito ang bahagi na lumaktaw ang maraming mga simbahan. Ipinangangaral nila ang pananampalataya, ngunit laktawan ang pagsisisi. Nag-aalok sila ng langit, ngunit hindi kailanman banggitin ang impyerno. Pinag-uusapan nila ang pagpapala, ngunit maiwasan ang labanan. Ngunit hindi kailanman pinaghiwalay ni Jesus ang dalawa. Sinabi niya, maliban kung magsisisi ka, lahat ka rin ay mawawala. Lucas 13:3. Hindi iyon takot mongering pag-ibig, ito sa hilaw na anyo. Mahal tayo ni Hesukristo upang sabihin ang katotohanan. At ang katotohanan ay, nang walang pagsisisi, walang kaligtasan. Nang walang pagsisisi, ang pananampalataya ay guwang. Ito ay nagiging isang mahusay na damdamin, isang mabilis na espiritual na mataas na kumukupas sa Lunes. Ngunit kapag pumapasok ang pagsisisi, ito ay may pananampalataya sa lupa ng pagsunod at mula doon nagsisimula ang totoong paglaki. Kaya kung naniniwala ka ngunit hindi kailanman lumingon ang iyong sandali, huwag maghintay para sa perpektong pakiramdam. Huwag maghintay hanggang sa naayos mo ang iyong sarili. Halika tulad mo, ngunit huwag manatili tulad mo. Hayaan ang ebanghelyo na gawin ang gawain nito. Hayaan itong harapin, linisin at baguhin ka. Sapagkat ang pananampalataya ng walang pagsisisi ay hindi kumpleto, ngunit kapag ang dalawa ay magkasama, ang mga kadena ay sumisira, ang mga pagkagumon ay nawawalan ng kapangyarihan, ang kahihiyan ay hugasan, at ang iyong buhay ay nagiging isang buhay na patotoo ng biyaya ng Diyos. At habang nagpapatuloy tayo, makikita mo kung bakit ang balanse na ito, ang pasensya at pagsisisi, ay ang napakatibok ng puso ng ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus. Marahil ay narinig mo ito ng 100 beses. Mahal ka ni Jesus sa paraang ikaw lamang, at habang may katotohanan doon, ang paraan na madalas na ginagamit nito ay mapanganib na nakaliligaw. Oo, mahal ka ni Jesus kung nasaan ka, ngunit mahal na mahal ka niya upang iwan ka doon. Iyon ang bahagi ng maraming tao na ayaw marinig. Ang modernong simbahan ay naging mahusay sa pangangaral ng ginhawa, ngunit halos tumahimik tungkol sa pananalig. Nag-aalok sila ng isang bersyon ni Hesukristo na yakapin ang iyong mga kasalanan sa halip na pagalingin ang iyong kaluluwa. Ngunit ang tunay na Jesus, ang nahanap sa Biblia, ay tinatawag tayong mamatay sa ating sarili, kunin ang ating krus, at sundan siya. Nag-aalok siya ng biyaya. Oo, ngunit ito ay isang biyaya na nagbabago. Anumang mas mababa kaysa sa hindi, ang ebanghelyo ito ay isang magandang kasinungalingan. Ang nangyayari sa maraming mga simbahan ngayon ay banayad ngunit mapanganib. Ang mensahe ay natubig. Ang krus ay nagiging dekorasyon. Ang mga sermon ay nagiging mga pakikipag-usap sa sarili na may isang pagdidilig ng banal na kasulatan. Sinabihan ang mga tao na maniwala sa Diyos, sundin ang kanilang mga puso, at habulin ang kanilang mga pangarap. Ngunit nasaan ang pagsisisi? Nasaan ang kabanalan? Nasaan ang tawag na isuko ang lahat kay Hesukristo? Kapag ang ebanghelyo ay nabawasan sa isang motivational speech,
nawawala ang kapangyarihan nito. Dahil ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagpaparamdam sa iyo, ito ay tungkol sa paggawa ng bago. At nangyayari lamang ito sa pamamagitan ng isang malalim, hindi komportable, maluwalhating proseso na tinatawag na pagpapakabanal. Ang isang paglalakbay na nagsisimula sa pananampalataya at nagpapatuloy sa pagsunod kahit na mahirap. Ang isa sa mga pinakamaling paggamit ng mga parirala ay, halika tulad mo. Oo, tinatanggap ni Jesus ang nasira, ang makasalanan, ang outcast. Ngunit hindi niya sinasabi, manatili ka tulad mo. Ang babaeng nahuli sa pangangalo niya, pinatawad siya ni Jesus, ngunit sinabi rin sa kanya, pumunta at hindi na nagkasala. Juan 8:11. Yun ang bahagi na laktawan namin. Nais namin ang kapatawaran ngunit hindi ang pagbabagong anyo. Nais namin ang ginhawa ngunit hindi ang pagtawag. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapahintulot sa kasalanan, naghahatid ito. Iyon ang uri ng pag-ibig na inaalok ni Jesus. Isang pag-ibig na humahantong sa atin sa kadiliman at sa kanyang manghang ilaw. Ang problema ay maraming mga naniniwala ang naayos para sa isang ebanghelyo na walang hinihiling. Ngunit ang pananampalataya ng walang gastos ay isang pekeng ebanghelyo. At nakalulungkot maraming nangunguna ito sa pagkawasak. Ang James 2:26 ay hindi magiging mas malinaw. Ang pananampalataya ng walang gawa ay patay, hindi mahina, hindi maliit, patay. Nangangahulugan ito ng isang pananampalataya na hindi gumagawa ng pagbabago, walang pagsisisi, walang kabanalan, ay hindi makatipid ng pananampalataya. Ito ay isang mirage at gayunpaman ang buong henerasyon ay lumalaki sa mga simbahan na nagtuturo ng biyaya ng walang katotohanan, pag-ibig ng walang pagwawasto at pananampalataya ng walang bunga. Ito ang perpektong bagyo para sa panlilinlang dahil sa pakiramdam ng espiritual, parang si Jesus. Ngunit kulang ito ng lakas upang makatipid. Bakit? Sapagkat itinanggi nito ang bahagi ng ebanghelyo na pumuputol, nagkukumbinsi, at sa huli ay nagbabago tayo. At iyon mismo ang dumating kay Jesus upang mabago tayo mula sa loob. Ang anumang mas kaunti ay relihiyon lamang sa disguise. Kaya narito ang hamon, huwag tumira para sa isang natunaw na ebanghelyo. Huwag mahulog para sa bersyon ni Jesus na nag-aalok ng mga pagpapala ng walang pagsunod, kaligtasan ng walang pagsuko. Hanapin ang totoong Jesus, ang nag-flip ng mga talahanayan, nagsasalita ng katotohanan at tinawag ka sa kabanalan, ang nagmamahal sa iyo ng labis na tumanggi siyang iwan ka sa iyong kasalanan. At habang papasok tayo sa susunod na paksa, titingnan natin ang isang paniniwala na mas mapanganib kaysa sa natubig na pananampalataya, isang doktrina na napapahiya ng marami sa espiritual na kawalang interes. Ang ideya na sa sandaling na-isave ka, palagi kang na-isave kahit gaano ka nabubuhay pagkatapos. Mayroong isang pagtuturo na tunog na nakakaaliw sa ibabaw, ngunit sa ilalim nito ay namamalagi ang isang mapanganib na bitag. Ito ang parirala. Minsan nai-save, palaging nai-save. Makinig ngayon, ang ideya na ang biyaya ng Diyos ay sapat na malakas upang mailigtas tayo ay ganap na totoo. Ngunit ang bersyon ng doktrinang ito na nagsasabing maaari kang mabuhay subalit nais mo pagkatapos ng pag-save at inaasahan pa rin ang buhay na walang hanggan, nakamamatay ito. Bakit? Dahil nag-aalok ito ng maling seguridad. Sinasabi nito sa mga tao na maaari nilang sabihin ang isang panalangin ng isang beses, dumalo sa simbahan minsan, at pagkatapos ay bumalik sa isang buhay ng kasalanan nang walang mga kahihinatnan. Ngunit hindi iyon ang ebanghelyo ni Hesukristo. Ang Biblia ay hindi nagtuturo ng kaligtasan bilang isang beses na kaganapan na walang pagbabago. Sa halip nagtatanghal ito ng kaligtasan bilang isang buhay na relasyon sa Diyos na dapat lumakad araw sa pagsunod at pagsuko. Si Paul, na sumusulat sa mga taga-Filipos, ay hindi sinabi, mamahinga, save ka na ngayon. Sinabi niya, gawin ang iyong kaligtasan ng may takot at nanginginig. Filipos 2:12. Hindi iyon nangangahulugang kumita tayo ng kaligtasan. Nangangahulugan ito na sineseryoso natin ito, tulad ng isang tao na nagdadala ng isang kayamanan sa pamamagitan ng isang larangan ng digmaan. Hindi namin ito tinatrato
Sa sandaling simulan nating isipin ang kaligtasan ay automatiko, garantisado, at hiwalay sa kung paano tayo nabubuhay, bumagsak ang aming bantay. Ang kasalanan ay nagsisimulang gumapang pabalik. Ang ating mga puso ay lumalamig. At ang pinakamasama sa lahat, tumitigil tayo sa paghabol kay Hesukristo ng pagnanasa. Ngunit ang totoong kaligtasan ay hindi isang beses na desisyon, ito ay isang panghabambuhay na direksyon. Ang isang direksyon na sumusunod kay Jesus, nakikinig sa kanyang tinig, sumunod sa kanyang salita, at sumasalamin sa kanyang kabanalan. Maging totoo, mahal ng mga tao ang ideya ng isang tagapagligtas ngunit hindi ng isang Panginoon. Gusto nila ng kapatawaran, ngunit hindi autoridad. Gusto nila ng langit, ngunit hindi pagbabagong anyo. Ngunit sinabi ng Biblia sa Hebreo 12:4, kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Nangangahulugan ito na ang paglalakbay ng pananampalataya ay nangangailangan ng higit sa paniniwala. Nangangailangan ito ng pagpapakabanal, isang palaging pagpino, isang pagpapadanak ng matandang sarili. Kung may nagsabi na i-save ako ngunit walang pagbabago, walang kagutuman sa Biblia, walang laban sa kasalanan at walang pakikipag-ugnay sa Diyos kung ano ang nai-save nila, ang isang ebanghelyo na hindi nagbabago sa iyo ay hindi ang ebanghelyo ni Jesus. At ang bunga ng kaligtasan ay hindi lamang nakaraan tense na pagtatapat, ito ay kasalukuyang tense na pagsunod. Kailangan nating ihinto ang pagbebenta ng mga tao ng isang murang bersyon ng Kristyanismo. Hindi ito isang umalis sa impyerno libre card. Ito ay isang tawag na mamatay sa iyong sarili at mabuhay para kay Kristo. Hindi sinabi ni Jesus, manalangin ng mabilis na panalangin at bumalik sa iyong buhay. Sinabi niya, kung mahal mo ako, panatilihin ang aking mga utos. Juan 14:15. Ang pag-ibig ay humahantong sa pagsunod. Ang biyaya ay nagbibigay kapangyarihan sa pagsunod. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu na lumakad sa pagsunod. Lahat ito ay konektado. Ngunit kapag nawawala ang pagsunod sa ating buhay, kailangan nating ihinto at tanungin, sinusundan ko ba talaga si Jesus o ginagamit lamang ang kanyang pangalan upang maging ligtas? Ang ganitong uri ng matapat na pagmuni-muni ay kung ano ang nagbabantay sa ating kaluluwa mula sa panlilinlang at pinapalapit tayo sa Diyos. Kaya hindi kami nai-save ng mga gawa. Ngunit ang totoong kaligtasan ay palaging gumagawa ng mga gawa. Palagi itong nagbubunga. Ito ay palaging humahantong sa isang buhay na mukhang katulad ni Jesus at mas katulad ng mundo. Ang panganib ng minsan nai-save, palaging nai-save mindset ay ito ay nagpapatahimik sa pananalig. Namumuhay, ito ng budhi. Pinangunahan nito ang mga tao na maniwala na sila ay ligtas habang naglalakad sa malayo sa Diyos. At sa susunod na bahagi, titingnan natin ang isa sa mga naka-quote na mga taludtod sa Biblia, John 3:16, at matuklasan kung ano talaga ang sinasabi kapag binabasa natin ito ng buong konteksto. Hindi lamang ang bahagi na nagpapasaya sa atin. Si Juan 3:16 ay marahil ang pinaka-quote na taludtod sa buong Biblia. Para sa Diyos na mahal sa buong mundo na ibinigay niya ang kanyang isa at nag-iisang anak, na ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi mapapatay, ngunit may buhay na buhay. Maganda, makapangyarihan, hindi malilimutan. Ngunit narito ang bagay, ang karamihan sa mga tao ay huminto doon. Kinuha nila ang salitang naniniwala at hindi pinansin ang lahat ng sinabi ni Jesus sa parehong pag-uusap. At iyon ay isang pagkakamali, dahil kapag tiningnan natin ang buong konteksto ng Juan 3, nagiging malinaw. Ang paniniwala ay simula pa lamang. Sa katunayan, sa taludtod 5, 11 linya lamang ang nauna, sinabi ni Jesus, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban kung sila ay ipinanganak ng tubig at espiritu. Iyon ay hindi lamang patula na wika, ito ay isang tawag sa pagbabagong anyo, sa muling pagsilang, upang makumpleto ang pagsuko at espiritual na pag-renew. Kapag si Jesus ay nagsasalita ng pagiging ipinanganak muli, hindi niya pinag-uusapan ang pag-iwas sa simbahan o pag-uulit ng isang panalangin. Inilalarawan niya ang isang kabuuang panloob na renovation. Isang espiritual na pagsilang na nagsasangkot ng pananampalataya. Oo, ngunit ang pagsunod din, pagsisisi at paglalakad sa ilaw.
Ilang mga taludtod lamang pagkatapos ng Juan 3:16, sa taludtod 19 sinabi ni Jesus, "Ang ilaw ay dumating sa mundo, ngunit ang mga tao ay nagmamahal sa kadiliman sa halip na magaan dahil ang kanilang mga gawa ay masama." Nangangahulugan ito ng totoong paniniwala na hinihila ka sa kadiliman. Hindi ka pinapayagan na manatiling nakatago sa kasalanan. Nagniningning ito sa iyong buhay tulad ng isang parola sa isang bagyo. At sa taludtod 21, sinabi ni Jesus, "Sinumang nabubuhay sa katotohanan ay pumapasok sa ilaw." Iyon ang konteksto ng Juan 3:16. Hindi isang murang paniniwala ngunit isang buhay, paghinga, pananampalataya na puno ng katotohanan na hindi maitago. Ang mga tao ay madalas na mga taludtod ng cherry pick upang magkasya sa kanilang kaginhawaan zone. Ngunit hindi kailanman ginawa ni Jesus iyon. Sinabi niya ang buong katotohanan kahit na nasaktan, at ang buong katotohanan ng Juan 3 ay ang paniniwala ay dapat ipare sa pagsunod at muling pagsilang. Hindi sapat na sabihin naniniwala ako. Maging ang mga Pariseo ay naniniwala sa Diyos, ngunit tinawag sila ni Jesus na pinaputi ang mga libingan. Mateo 23:27. Bakit? Dahil mayroon silang relihiyon ng walang relasyon, mga patakaran ng walang pagsisisi, banal na kasulatan ng walang pagsuko, at kung hindi tayo maingat, maaari tayong mahulog sa parehong bitag na nag-aaklas sa Juan 3:16 habang naninirahan sa Juan 3:19 na mahal ang kadiliman kaysa sa ilaw. Ngunit ang paanyaya ni Jesus ay dumating ng ganap sa ilaw, ipanganak muli, at mabuhay ng Espiritu. Ang pagmamahal kay Jesus ay nangangahulugang higit pa sa paghanga sa Kanya. Nangangahulugan ito na sumunod sa Kanya. Sa Juan 4:15 sinabi niya, "Kung mahal mo ako, panatilihin ang aking mga utos." Iyon ang hitsura ng tunay na pananampalataya, gumagalaw sa atin. Tumatawag ito sa amin upang ilatag ang aming pagmamataas, ang aming mga gawi, ang aming mga idolo, at sundin siya ng buong puso. Ang ganitong uri ng paniniwala ay nagbabago. Hindi ito titigil sa ibabaw. Ito ay naghuhukay ng malalim. At iyon ang ipinanganak muli. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ngunit pag-unlad. Isang pang-araw-araw na lakad, isang pang-araw-araw na pagsuko, isang pang-araw-araw na pagpipilian upang palayain ang kasalanan at hakbang sa katotohanan ng Diyos. At ang ganitong uri ng buhay, ito ay nagniningning ng maliwanag na nagbabago rin ng mga tao sa paligid mo. Kaya sa susunod, na isang tao ang nagsipi ng Juan 3:16, tanungin ang iyong sarili, nabubuhay ba ako sa buong kabanata o ang pinakamadaling bahagi lamang? Sapagkat si Jesucristo ay hindi dumating upang maging komportable tayo. Dumating siya upang gawing bago kami. At kapag naniniwala tayo sa Kanya ng buong puso, ang aming buong buhay ay nagsisimula upang ipakita ang paniniwala na iyon. Sa susunod na bahagi, ibabalik namin ang kurtina sa kung ano ang nangyayari sa loob ng maraming mga simbahan ngayon. Makikita mo kung paano natunaw ang Ebanghelyo at kung bakit mas kagyat kaysa kailanman na bumalik sa buo, hindi natapos na katotohanan ng Biblia. Hakbang sa ilang mga simbahan ngayon at mas maramdaman mo na katulad ka sa isang motivational seminar kaysa sa piling ng Diyos. Ang musika ay pinakintab, perpekto ang mga ilaw, positibo ang mensahe, ngunit may nawawala. Ang nawawala ay ang bigat ng katotohanan. Ang nawawala ay ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Sa maraming mga pulpito, ang pagsisisi ay naging isang ipinagbabawal na salita. Ang impyerno ay masyadong negatibo, ang paghuhusga ay masyadong malupit, at ang kabanalan ay masyadong luma. Kaya sa halip ang mga tao ay pinapakain ng espiritual na kendi. Mag-upo, nakakahumaling, at ganap na walang bisa ng pagpapakain. Ito ang natunaw na Ebanghelyo. Maaaring maganda ang tunog, ngunit hindi ito makatipid. Sapagkat ang isang Ebanghelyo na hindi nakakaharap sa kasalanan, hindi kailanman tumatawag ng pagbabago, at hindi kailanman hahantong sa krus, ay hindi ang Ebanghelyo. Ito ay isang pekeng. Ang modernong Ebanghelyo na ito ay higit na nakatuon sa pagpapahalaga sa sarili kaysa sa pagpapakabanal. Itinuturo nito ang mga tao kung paano mabuhay ang kanilang pinakamahusay na buhay, ngunit hindi kung paano mawala ang kanilang buhay para kay Jesus. Hinihikayat nito ang mga personal na pambihirang tagumpay,
ngunit hindi pinapansin ang espiritual na pagkawasak at mapanganib iyon. Sapagkat ang totoong mensahe ng Biblia ay hindi tungkol sa pagiging isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili, tungkol sa pagkamatay sa iyong sarili upang si Kristo ay mabubuhay sa iyo. Galacia 2:20. Ang mga simbahan na maiwasan ang mga mahirap na katotohanan ay gumagawa ng mga tao na walang pabor. Nagtatayo sila ng maraming tao, hindi mga alagad. Pinupuno nila ang mga upuan, ngunit nag-iiwan ng walang laman ang mga puso. At ang pinakapangit na bahagi, marami ang hindi nakakaalam na ipinagpalit nila ang apoy para sa hamog na ulap, emosyon para sa pananalig, ginhawa para sa katotohanan. Si Jesus ay hindi kailanman nasukal ang kanyang mensahe. Patuloy siyang nagsalita tungkol sa pagsisisi. Binalaan niya ang impyerno na matapang. Napag-usapan niya ang tungkol sa paghuhusga, pananagutan at makitid na kalsada. Ngunit ngayon, ang mga tema ay nakikita bilang lipas na o matinding. Natatakot ang mga pastor na mawala ang mga miyembro, kaya maiwasan nila ang kontrobersya. Ipinangangaral nila kung ano ang nais marinig ng mga tao sa halip na kung ano ang kailangan nilang marinig. Ngunit sinabi ng Roma 10:17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi naririnig ang mga motivational speeches, hindi emosyonal na pagpapatunay. Ang salita, ang buong payo ng Diyos, iyon ang nagdudulot ng tunay na pagbabagong anyo, totoong pagpapagaling, totoong kaligtasan. Ang isang natunaw na mensahe ay maaaring magtayo ng isang pulutong, ngunit ang katotohanan lamang ang nagtatayo ng kaharian. At maging matapat, mas madaling manatiling komportable. Mas madaling marinig ang mga sermon na nagpapasaya sa iyo kaysa sa mga hamon sa iyong kaluluwa. Ngunit hindi napunta si Jesus upang maging mabuti ang mga tao. Napunta siya upang palayain sila, at ang kalayaan ay nagsisimula sa katotohanan. Juan 8:32. Kapag tinanggal ng mga simbahan ang pagsisisi, tinanggal nila ang pintuan sa kalayaan. Kapag hindi nila pinapansin ang kasalanan, hinaharangan nila ang landas sa pagtubos. Kapag ipinangangaral, lamang nila ang biyaya na walang katotohanan, pinipigilan nila ang mismong katangian ng Diyos. At dahan-dahan, ang mga tao ay nagsisimulang sundin ang isang bersyon ni Jesus na wala. Ang isa na hindi tatawag sa kanila sa kabanalan, isa na hindi humihiling ng pagsuko, isa na umaangkop sa kanilang pamumuhay sa halip na baguhin ito. Kaya kung naging bahagi ka ng isang simbahan na maiwasan ang mga pangunahing katotohanan na ito, huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay nagpapalaki ng mga tinig sa henerasyong ito na hindi makompromiso. Sino ang mangangaral ng pagsisisi? Sino ang tatawag sa kasalanan kung ano ito? Sino ang magbubukas ng Biblia at ipahayag ang mga katotohanan nito ng may katapangan, pag-ibig at kalinawan? Dahil iyon ang kailangan ng mundo, hindi mas maraming hype, hindi mas libangan, ngunit ang buong ebanghelyo, raw, tunay at buhay, at iyon mismo ang susunod na pupunta tayo. Isang tawag upang bumalik sa purong, hindi natukoy na mensahe. Ang isa na sumasalamin sa puso ni Hesukristo at ibabalik ang mga tao sa nagbabago na kapangyarihan ng Diyos. May darating na isang punto kung saan lahat tayo ay mag-pause, tumingin sa salamin at tanungin, tunay ba akong nabubuhay ang ebanghelyo? O isang bersyon lamang nito? Iyon ang sandali ng paggising. At kaibigan, ito ang sandaling iyon. Ang ebanghelyo ni Hesukristo ay hindi isang hiwalay na mensahe. Ito ay isang kumpletong tawag sa pagbabagong anyo. Hindi lamang ito kapatawaran, kalayaan ito. Hindi lamang aliw ngunit paniniwala. Hindi lamang pag-ibig ngunit Panginoon. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi natatakot na harapin ang kasalanan sapagkat ito lamang ang mensahe na sapat upang sirain ito. Kapag ang mga simbahan ay tumigil sa pangangaral ng buong payo ng Diyos, ang mga tao ay nananatili sa mga kadena. Ngunit kapag ang buong ebanghelyo ay inihayag, ang pasensya, pagsisisi, pagsunod, kabanalan, ito ay sumisira sa mga katibayan, nagpapagaling sa mga puso, at nagbabago ng buhay magpakailanman. Si Jesus ay hindi namatay upang mag-alok ng mungkahi. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang mag-alok ng kaligtasan. At ang kaligtasan na iyon ay dumarating sa pamamagitan ng isang makitid na gate, hindi isang malawak na bukas na pintuan.
Sa mga gawa 20:27, sinabi ni Pablo, "Hindi ako atubiling ipahayag sa iyo ang buong kalooban ng Diyos." Iyon ang uri ng katapangan na kailangan natin muli. Ang mga mangangaral, guro, mananampalataya, bawat tagasunod ni Kristo ay dapat bumalik sa kapunuan ng salita ng Diyos. Nangangahulugan ito na hindi lang natin ipangangaral kung ano ang madali. Ipinangangaral namin kung ano ang walang hanggan. Hindi lang tayo nagsasalita ng pag-ibig, nabubuhay tayo ng katotohanan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay nagsasabi ng katotohanan kahit na hindi komportable. Iyon ang ginawa ni Jesus. Hindi niya iniiwasan ang mahirap na pag-uusap. Sumandal siya sa kanila at ginawa niya ito ng biyaya at apoy. Dapat tayong bumalik sa uri ng pananampalataya na nasusunog. Isang pananampalataya na nagdarasal ng may luha. Isang pananampalataya na nanginginig sa salita ng Diyos. Isang pananampalataya na nagsasabing, "Panginoon, hanapin mo ako at makilala ako, at kung mayroong anumang bagay sa akin na nakakasakit sa iyo, ilayo ito." Awit 139:23-24. Iyon ang hitsura ng revival. Hindi malakas na mga kaganapan, ngunit tahimik na sumuko. Hindi malagkit na yugto, ngunit nasira ang mga altar. Hindi libangan, ngunit pagsisisi. At kapag bumalik tayo sa lugar na yon, kapag mahal natin muli ang katotohanan ng Diyos, lahat ay nagbabago. Nagbabago ang aming mga tahanan. Nagbabago ang aming mga simbahan. Nagbabago ang aming mga lungsod. Dahil kapag ang ebanghelyo ay ipinangangaral sa kapunuan, hindi lamang ito hawakan ang mga tao, binabago ito. Hindi ka nilikha para sa natunaw na pananampalataya. Nilikha ka para sa apoy. Ginawa kang lumakad kasama ang Diyos, hindi lamang alam ang tungkol sa Kanya. At ang paraan pabalik ay simple. Buksan ang Biblia, buksan ang iyong puso, at hilingin sa banal na Espiritu na ipakita sa iyo ang buong ebanghelyo. Basahin ang mga salita ni Hesukristo tulad ng mga ito. Hindi napapansin, hindi nababagay, hindi pinaghihiwalay. Hayaan silang sirain ka. Hayaan silang muling itayo ka. Sapagkat ang katotohanan lamang ang maaring magpapalaya sa iyo. At ang katotohanan ay ito. Tinatanggap ka ni Jesus, oo, ngunit binabago ka rin niya. Iyon ang buong ebanghelyo. Hindi ka lang niya inaanyayahan na maniwala. Inaanyayahan ka niyang sundin upang sumuko, upang maging bago. At ang uri ng buhay na iyon, sulit ang lahat. Kaya ngayon ang desisyon ay sa iyo. Makikipag-ayos ka ba para sa isang kalahating gospel? O babalik ka sa buong mensahe ni Hesukristo, ang pasensya, pagsisisi, pagsunod at pagbabagong anyo? Sapagkat ang tunay na landas ng kaligtasan ay hindi pasibo, malakas ito. At habang naghahanda kami upang balutin ito, nais kong iwanan ka ng isang huling tanong. Ang iyong pananampalataya ay isang bagay na pinaniniwalaan mo o isang bagay na nabubuhay ka? Ang sagot na iyon ay maaaring ibunyag lamang ang iyong kawalang hanggan. Tumungo tayo sa konklusyon kung saan isinasagawa natin ang tawag na ito sa buong bilog, na may isang huling katotohanan na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Ngayon na narinig mo ang buong katotohanan, raw hindi nababago at diretso mula sa salita ng Diyos, tatanungin mo ako, tunay na binabago ba ng iyong pananampalataya ang iyong buhay o wala ba itong higit na paniniwala sapagkat ang nakataya ay hindi lamang ang iyong kapayapaan ngayon, ito ang iyong kawalang hanggan. Kung ang mensahe na ito ay nagpukaw ng isang bagay sa iyong puso, ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Anong bahagi ang tumama sa iyo? Ang pinakamahirap? Kailan mo napagtanto ang isang bagay sa iyong paglalakad kasama ang Diyos na kailangang baguhin? Siguraduhing mag-subscribe ngayon at i-on ang bell ng abiso. Ang maliit na aksyon na iyon, ito ang iyong paraan upang manatiling konektado sa pagbabago ng katotohanan sa buhay, malakas na mga turo, at nilalaman na mas malapit sa iyo kay Hesukristo sa bawat bagong video. At huwag itago ito sa iyong sarili, isasaalang-alang ito sa isang taong mahal mo. Ang mensaheng ito ay maaaring eksakto kung ano ang kailangan nilang gisingin sa espiritual bago huli na, at hindi ka pa pupunta. Ang susunod na video na malapit nang mag-pop up sa iyong screen ay nagpapakita ng isa pang malakas na katotohanan mula sa Biblia na hindi pinapansin ng karamihan sa mga naniniwala. At tiwala sa akin, maaari itong ilipat ang iyong buong pag-unawa sa kaligtasan.
Mag-click dito ngayon at patuloy na mas malalim. Ako si Marco at isang karangalan na lumakad sa landas na ito ng katotohanan sa iyo ngayon. Pagpalain ka sana ng Diyos.